kong maalala tuwing nakikita ko ang larawan ng guro na sumambit sa akin na pagpagod ka, magpahinga ka. Huwag ka maghanap ng iba. Uulitin ko, pagpagod ka, magpahinga ka, huwag ka maghanap ng iba. Hindi ko alam kung anong punto niya, pero sa oras na yan, isa lang pumasok agad sa isipan ko, matutong makontento kung anong meron ka. Huwag ka maghanap ng iba. O kaya huwag ka na magkumpara sa grado ng iba, makontento ka. Kung meron man ako natutunan sa mga guro na tinuro sa akin, siguro ito yun. Ito yun. Una, matutong magpasalamat kung anong meron ka. Pangalawa, huwag mong gawin pangalawa ang nauna. Pangatlo, matutong magpakumbaba kahit alam mo naman ikaw yung edukado, pulido, o matalino. Pang-apat, matutong tumanggap ng pagkatalo kasi hindi lahat ng laro ay kailangan ipanalo. Minsan, mas mabuti nang lumaban ka. Pang-lima, magiging tapat sa kapwa, mag-aaral. Pang-anim, huwag maging bastos sa mga guro o kaklase. Huwag ka lang nalito sa pang-pito kung huwag ka mapag-ape sa loob ng paaral o kaya sa mga taong may kapansanan ang hirap iabot sa pang-walo. Napakagulo. Huwag mangloko sa kapwa-tao dahil ang hirap pagmasaktan ng puso. Siyam, matutong mag-isa. Kasi di lahat manatili sa tabi mo dahil parang araw ay ikaw na lang isa. Iiwan ka niya. 10, ito ay paglalagay ng wakas mula sa tamis ng nakalipas. Panghuling natutunan ko sa mga guro. Magpakatotoo sa sarili mo mismo. Pero ito ang totoo. Ito ang totoo. Hindi perpekto ang mga guro. Hindi mo sila pwedeng ikapagkasya sa isang linas baso. Kahit sila pa ay nagtuturo. May mga araw na papasok sila ay puno ng pag-asa, puno ng saya. Pero may mga araw na nalulungkot ang kanilang mga mata. Kahit gusto nilang tumigil, napapagod din sila. Hindi perpekto ang mga guro. Sa bawat pagpasok niya sa eskwela, kailangan niyang iiwan ang kanyang dala-dala. Masyado nang mabigat ang kanyang bagahe para madagdagan ang kanyang mga pasanin, kaya papasok siya ng ngiti sa may mukha. Hindi mo na iisipin ang pamilya ay para dapat muna sa mga bata. Hindi perpekto ang mga guro. Lalo na kapag nasasaktan ang kanilang puso, ito ang totoo. Hindi perpekto ang mga guro mo. Hindi mo siya pwedeng husgahan sa kung gaano kapula ang kanyang labi o kung bakit siya laging nagmamadali. Hindi mo siya pwedeng isilid sa isang lalagyan dahil wala siyang sukatan, wala siyang hangganan, wala siyang katulad. Hindi perpekto ang guro. Ginagawa niya ang mundo na dapat ay trabaho lang ng mga tao. Hindi kanya susukuan kahit labis na siyang nasasaktan. Hindi perpekto ang guro. Kapag wala ka, hahanapin ka niya dahil mahal ka niya. Dahil ang mga guro ay isang patunay na bayani sa ating bansa at puso.